hindi naging available sila. Ngayon, ako ang tinoka dito ngayong morning at siya naman sa afternoon. And he informed me, magpalit tayo. Yung topic na share mo nung last Sunday afternoon, share mo sa umaga. Yung share ko naman sa morning, share ko naman sa afternoon. Aba, okay yan Di ba? Switching, ika nga. Kasi sayang kung hindi naman ninyo napakinggan yung naging topic nung afternoon service last Sunday. Kasi importante ito. Ito yung ibinilin ng ating Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. At ano ang ating pag-aaralan ngayong hapon tuloy, kala ko nasa hapon ako. Ngayong umaga is the fourfold gospel. Ang tawag dyan ay the four square gospel. Itong isi-share ko sa inyo ay ito yung inireveal doon sa founder ng Four Square Gospel Church, si Aimee Semple McPherson. Noong hindi pa tayo tao nung time na yun noong siya ay ginamit ng Diyos, isang babae, na kinasangkapan ng Diyos upang mag-share ng gospel sa buong Amerika. At napakaraming tao ang kumilala sa Diyos. Marami ang nabago ang buhay, marami ang naligtas at pumasok sa langit. At itinatag niya yung denomination na ang tawag ay Four Square. Kasi, pag tuwing siya'y mangangaral, umiikot sa apat na phase ng ministry ni Jesus, yung kanyang isinishare. Tinawag niya ito ang Four Square Gospel. Okay? At sayang naman kung hindi naman natin mapapakinggan yung kanyang mga itinuro nung unang panahon wherein countless of people were saved. Ang daming na-save, ang daming naligtas sa Amerika. At nakapagtatag siya ng isang simbahan, tinawag niyang Angelus Temple. No? Angelus Temple, na kung saan po ay more than 15 to 20,000 people ang siyang pumupunta sa lugar na yon. And Aimee Semple McPherson was a revivalist. At tuwing saan siya pupunta, tanging ang dala niyang mensahe is about the Four Square Gospel or the fourfold gospel of Christ. Sayang naman kung ito ay hindi niyo mapapakinggan. Dahil hindi naman ang mga 12 apostol ang inatasan ni Jesus Christ para mag-share ng gospel. Sa Mark 16 verse 15 ay mababasa nyo ang inutos ng Panginoong Hesus, "Go and preach the gospel to all creatures." Ngunit yung utos niya na yon na preach the gospel ay hindi solely para lamang doon sa 12 apostol, and the rest ng believers ay hindi na mag-share ng gospel. Sapagkat pagdating ng Acts chapter 8, after the persecution, after the death of Stephen, the first Christian martyr, sa Acts chapter 8, verse 1 hanggang verse 4, ang sabi ay nangalat ang mga Christians from all over the known world at that time. Kasi, pinersecute sila ni Pablo o ni Saul. Lahat ng mga malaman niyang Christian, babae o lalaki, ay ito'y kanyang hinuhuli, ikinukulong at ipinapapatay. Doon po sa Jerusalem ay nagkaroon ng matinding persecution. Hanggang po na, ang sabi diyan, kapatid, ay yung mga Christians, maliban sa 12 apostol, ang 12 apostol ay natili sa Jerusalem. But Christians, more than silang 3,000 people. Kasi sa Acts chapter 2, mababasa nyo ng mga aral si Peter, 3,000 ang naligtas. Pagdating sa Acts chapter 5, another 5,000 ang nadagdag sa kanila. So, meaning to say, napaka-libo-libong tao yon ang siyang na-save. Okay? At ngayon, pinersecute sila. Nung pinersecute sila, anong ginawa nila? Acts chapter 8,
verse 1 to 4. Pakita natin yan. Ano ang sabi rito? Verse 3, Saul, however, si Paul yan, was ravaging the church. He persecuted the church, sabi. And he would enter house after house, drag up men and women, and put them in prison. At ano nangyari? Ang sabi ay umalis sa Jerusalem ang lahat ng mananampalataya. All Christians, maliban sa 12. At yung pong mga nagpunta sa Samaria, nagpunta sa Phoenicia, nagpunta sa iba't ibang lugar, ang sabi, they scattered, went on their way, proclaiming the message of the gospel. So, ibig sabihin, kahit hindi sila yung present ng binili ni Jesus, humayo kayo at ipangaral ninyo ang gospel ni Christ. Hindi nila narinig yun. Pero dito, nakita natin, ang message pala na yun ay hindi exclusively for the 12 disciples or apostles of Jesus Christ. Ito pala ay sa bawat isa sa atin. Kasi pagdating ng Acts chapter 8, verse 4. So those Christians who were scattered went on their way, hindi na sayang yung kanilang pagpunta sa mga iba't ibang lugar kasi isinare nila ang gospel ng ating Panginoong Jesus. So kung ang bilin ni Lord sa Mark 16 verse 15, go and preach the gospel, ay para lamang sa mga 12 apostol, hindi gagawin ng mga Christians na ito na mag-share ng gospel. Aalis na lang sila, babalik na lang sila doon sa kakilala kaibigan nila na titirhan para makaiwas sa persecution. Hindi sila mag-share. Magbabakasyon lang sila. Pero hindi yun ang ginawa nila. Sinamantala nila ang pagkakataon nang sila ay pumunta sa iba't ibang lugar, hindi nila nakalimutan na i-share ang gospel ng ating Panginoong Jesucristo. That's why the gospel is essential sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, ang tanong is, what is the gospel? Ano ba ang sinasabing gospel? The gospel is good news about Jesus Christ. Ito'y isang mabuting balita patungkol kay Jesucristo. Meron kang daladalang good news. May mabuting balita ako sa iyo. Okay? At ang isi-share mo, hindi yung sarili mo. Ang isi-share mo sa mabuting balita ay si Jesus Christ. Noong unang panahon, kung inyo pong bigyang alaala ang mga nagdaang panahon, lalo na po noong kapanahunan nito ng mga early Christians, ang salitang gospel ay hindi isang religious term. Yan po ay kingdom terminology. Bakit? Dahil mula sa palasyo ng hari, katulad po ng emperador ng Roma, pag po na nagsilang ang asawa ng emperador o ng hari, ay meron silang messenger na ipinapadala sa lahat ng mga bansang nasasakupan ng kaniyang kaharian. At yung mensaherong yun ay may daladala, ang tawag ay gospel. Ibinabalita sa kanila na nagsilang na ang asawa ng emperador at mayroong parating na bagong hari. So, ang tawag doon ay gospel. May daladalang good news. Kaya nga, noong ang mga alagad ay inutusan ni Kristo na magbahagi ng gospel, yan po ay taliwas o kontra doon po sa ginagawa ng emperador ng Roma. At talagang ipe-persecute kayo dahil walang ibang pwedeng kilalaning emperador o hari during that time, kundi ang emperador ng Roma. Pag merong ibang hari kang ina-announce, malamang pupugutan ka ng ulo. Kaya may conflict yon. At dito,
Ang sabi, kung yung gospel na ginagamit bilang kingdom terminology na nagpapahayag na mayroong dumating na magiging bagong hari dahil pag anak ng hari, yun ang successor nung emperador nung hari, no? Pag po yun kapatid, no, ini-announce. So, in compare dito sa gospel ng Panginoong Jesus, ina-announce din na mayroong parating na bagong hari, kundi si Jesus Christ. Kaya si Jesus at ang emperador ay naglalaban-laban nung unang panahon kasi may daladalang kanya-kanyang gospel. Ngayon, sinabi ko na ang gospel ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. And why the gospel is very important to discuss or to preach. Bakit napaka-importanting pag-aralan, ituro ang gospel? Alam nyo, una, gusto kong ipaalam sa inyo kung bakit napaka-importanting marinig ninyo ang patungkol sa teaching about the gospel. Sapagkat walang ibang pamamaraan para ang tao ay maligtas sa pamamagitan ng pagpapahayag ng gospel. In other words, there is no other way that people can be saved or can go to heaven except through the proclamation of the gospel. Walang ibang pamamaraan para ikaw pumunta sa langit. Ang paraan lang, kailangan makarinig ka ng pagpapahayag ng gospel. At yan ay mababasa natin sa Romans chapter 1, verse 16. Sa book of Romans 1:16, ano ang sabi diyan? For I am not ashamed of the gospel, sabi ni Paul, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First, to the Jew, then to the Gentile. So, ano ang ibig sabihin nito? The gospel brings hope to everyone. Ang gospel ay nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng tao. Pag inanalyze mo ang Romans 1:16, pag mineditate mo yan, ano ang kahulugan ng ang gospel daw ay kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa na sumasampalataya. So, ibig sabihin, ang gospel ay nagdadala ng pag-asa sa buhay ng tao. Ibig sabihin, the gospel makes all the difference. Anong ibig kong sabihin that the gospel makes all the difference? Because Paul defined what is the gospel. And he said that the gospel is the power of God. Ang mabuting balita patungkol kay Jesus ay kapangyarihan ng Diyos. So ang pinag-uusapan natin dito ay patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. What we are dealing here is about the power of God. At yung salitang power sa English, sa wikang Griego ay dunamis, na doon nang galing ang English word na dynamite. Ibig sabihin, kapatid, yung power na ito ay explosive power of God. Kapangyarihang sumasabog. Kapangyarihang nagdi-dismantle, nagwawasak. Yung kapangyarihan ng Diyos na yan, ang gospel pala ay nagwawasak ng nagwawasak ng kaharian ni Satanas sa isip at puso ng tao. Kaya pag ang isang tao nakapakinig at naniwala sa gospel, sasabog ang kutan ni Satanas sa kanyang puso, sa kanyang isipan, at nakakalaya ang tao. Napaka-importanteng maintindihan ninyo ang gospel. Kasi kung ang gospel ay baliwala sa iyo, binabaliwala mo ang kapangyarihan ng Diyos, which is the explosive power of God that can destroy and dismantle yung kuta ni Satanas. At hindi lamang yan. Nagwawasak din yan ng kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Kaya, mind you,
Pagkatapos ng isang tao ay makapakinig ng mabuting balita patungkol kay Jesus Christ, sinampalatayanan niya. Magugulat na lang siya na bago na ang buhay niya. Nag-change ang life niya. Nawala sa kanya ang desire manigarilyo, ang desire na uminom ng alak, nawala sa kanya ang desire na magsugal. Bakit nabago yun? Kasi yung gospel na kanyang pinaniwalaan ay sumabog sa kanyang puso at sa kanyang isipan. At ang nasa buga na yun ay ang tanikala. May mga tanikala sumabog. Pag sumabog ang tanikala, patid yan. Ang tanikala ng kasalanan sa buhay niya. Kaya nagtataka siya, bakit? Hindi ko alam ba't nabago ang buhay ko eh. Dati noon, meron ka mga ugaling hindi maganda, hindi maayos. At yan ang umaalipin sa buhay mo. Palamura ka, dati, palaisip ka ng masama sa kapwa, mandaraya ka, maaring marunong ka pa ng kulam at nangungulam ka. Pero ang lahat ng yun ay nabago sa iyo. Bakit ka nabago? Ano ang nangyari? Dahil nakinig ka sa pinangaral na gospel at ito'y pinaniwalaan mo at sinampalatayanan mo, sumabog ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong diwa. Importante ang isipan. Dahil yan ang isipan, pinagkukutaan yan ng demonyo. Dahil kung ano ang iniisip mo, yun ang gagawin mo at sasabihin mo. Dahil abnormal sa isang tao na nagsasalita na hindi niya iniisip kung ano sabihin niya. Abnormal sa isang tao na gagawa ng isang bagay na hindi niya muna inisip. Kaya noong may ginagawa siya, anong ginagawa mo? Hindi ko alam. Hindi daw niya alam may ginagawa. Anong hindi mo alam? Alam mo yun. Dinikta ng isip mo yun. Kaya lahat ng gawain ng tao, ang isip ang nagdidikta. Kaya ang gospel ay napaka-importante sa isang tao. Amen po ba? Dahil pasasabugin ito ang iyong mga gawa ng kaaway sa isipan mo. At nakakalaya ka ngayon doon sa mga preconceived na mga idea o maraming mga lumang maling paniniwala na naipunla sa iyo nung bata ka pa. Kaya sinabugan ka ng gospel. So the gospel is the power of God sa buhay ng tao. At ang sabi rito, it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Wow! Ang gospel pala, hindi lamang kapatid magpapalaya sa iyo mula sa tanikala ni Satanas at tanikala ng kasalanan, kundi ang gospel pala ay magpapabago ng iyong kapalaran. Sapagkat ang destiny mo pala ay papunta kang impyerno. Hindi mo nalalaman papunta palang impyerno ang buhay mo. But when you heard the preaching and the proclamation of the gospel of Jesus Christ, at sa pag-upo mo yan, pinaniniwala mo bagamat kumukontra ang isip mo dahil sa mga nauna mong paniniwala. Meron kang agad na mga idea, kaalaman na kinukontra ng demonyo, kasi kuta yan sa isip mo, kinukontra niya lahat ng naririnig mong pangangaral at pinapag-doubt ka, ngunit nanaig yung iyong desisyon, paniwalaan ang gospel. Ano ang sabi sa Bible, kapatid? Ito'y naghatid ng kaligtasan sa iyo, na bago ang kapalaran mo. Papunta ka na sana ng impyerno, ngunit napunta ka pa ng langit. Nagbigay ng kaligtasan sa kaluluwa mo. Hindi yan gawa ng tao. Kaya inaakala ng ibang mga mangangaral, ang galing-galing nila. Dahil napakaraming tao nakinig sa kanila. At nagkaroon ng kaligtasan yung mga tao na bago ang buhay. So nagka-pride yung mangangaral. Iniisip niya, ang husay niya kasing mangaral. Nagkakamali ang mangangaral na yun. Hindi niya alam na yung pinangangaral niya may sariling kapangyarihan. Hindi niya kapangyarihan yung gospel. The gospel itself has its own power because it is the power of God. Amen. Kahit sino mag-share niyan.
Kahit isang taong hindi pastor, kahit isang tao, kapatid, na ordinaryong mananampalataya, Sunday attendee lang, nag-share ka ng gospel, yung nakikinig sa'yo, pag naniwala yan, magbabago ang kapalaran ng buhay niyan. At ang destinasyon niya sana ay sa impyerno, pero napasok pa siya sa kaharian ng Diyos. Amen? Kahit sino, pag nag-share ka ng gospel, ang daladala mo ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi yan pagalingan ng pagsishare. Kahit uutal-utal ka na nagsishare ng gospel, kahit pamali-mali ang mga grammar mo, pamali-mali ang mga salita mo, nagiging bisanggol ang iyong mga lengguwahe, mali ang mga diction, it doesn't matter. Sapagkat hindi nagpabago ng kapangyarihan ng Diyos yun sa gospel. Hindi nagpabawas ng kapangyarihan ng Diyos dun sa gospel na sinishare mo, kahit mali-mali ang iyong mga pananalita o mga pronunciation ginagamit mo. Ang salita mo sa gospel ay gospel. Kahit gospel yan, kapatid, na nasabi mo, hindi nabawasan ang kapangyarihan ng Diyos dyan. Amen po ba? Pag pinaniwalaan niya ng taong kausap mo, mawawasak ang kuta ni Satanas sa kanyang buhay. Mararanasan niyang nabago ang buhay niya. At nabago ang kanyang kapalaran sapagkat siya ay papasok sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Wow, kapatid. Nakita natin dito, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos doon sa gospel, anong kailangan? Para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos doon sa mabuting balitang ibinabahagi. Ano ang kailangan? Kailangan ay maniwala, sumampalataya. Kasi kung hindi ka mo paniniwalaan, hindi kikilos hindi sasabog yung dynamite eh. Kasi hindi ka naniniwala. Parang ganito, habang nakikinig ka, nilalagay na ng angel ng Diyos ang mga dinamita dyan sa isipan mo. Kaya lang, yung pagputok niyan, depende kung paniniwalaan mo. Pero kung magdadoubt ka at tutulugan mo, at hindi ka interesado sa sinishare na gospel ni Jesus Christ, hindi sasabog yun. Kaya walang pagwasak na mangyayari. Uuwi ka, ikaw pa rin. Buong-buo pa rin ang kuta ni Satanas sa isip mo. Pinagaharian ka pa rin ni Satanas. Hanggat hindi mo pinaniniwalaan. That's why faith is important, kapatid, sa ating pagpapakinig sa gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, importanteng paniwalaan mo siya. Hanap ang 1 Corinthians chapter 15. Verse 1 and 2. Naalala ko yung verse na ito. Na tumutukoy patungkol sa gospel. Tingnan nyo, ang gospel daw ito ay patuloy na magliligtas sa iyo kung pangahawakan mo. Kaya kung ang gospel ay hindi mo na paniniwalaan, pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Ayan, verse 1, hanggang verse 2 yan. Basahin natin. 1, 2, 3. Yes, yan. Sinusulat ni Pablo, gusto raw niyang linawin yung gospel na kanyang ipinahayag sa mga believers sa Corinth. Verse 2. Tingnan niyo yung verse 2. You are also saved by it. Saan kayo naligtas? Sa magitan ng gospel. If you hold to the message. Ano yung message na yun? Yung gospel, I proclaim to you. So, yung kaligtasan mo pala, depende kung yung gospel ay patuloy mong paniniwalaan o babaliwalain sa buhay mo.
Ako, isa sa, isa sa sarili ko tong conviction. Kung may nag-share at nagtuturo about the gospel at hindi ka interesado, parang hindi ka, nagsasay na hindi ka ligtas. Kasi ang gospel na yun, ang nagligtas sa'yo. Dapat yun, interesado ka. Dapat yun, excited ka. Dapat yun ay nag-take down ka ng notes. Kasi bakit? Yun ang nagbigay daan para maligtas ang kaluluwa mo. Para makalaya ka. The gospel. Ang sarap i-preach ang gospel. Amen po ba? Kaya nga tinuturo ko sa inyo, nga niloob ng Diyos, na ma-share ko ngayong umaga ang patungkol sa gospel. Dahil ang tanong, ikaw ba'y nag-share ng gospel? Sinishare mo ba si Jesus Christ? Kasi ano ba ang gospel? Gospel about the good news kanino? Hindi yung good news sa'yo, uy, mabuti yung balitang share ko sa'yo. Alam mo, nakatanggap na ako ng 13-month. Hindi yun! Hindi yun ang gospel. Uy, alam mo, may share ko sa'yo kasi ikakasal na ako. Ano? Hindi yun. Ang gospel, patungkol kanino? Hindi sa'yo. Patungkol kay Jesus Christ. I-share mo si Jesus. Ibabahagi mo siya. Kaya nga mabuting balita kasi ito ang daan para pumunta ka sa langit. Si Jesus na napangalagang bagay na kailangan nating sampalatayanan. Okay? At ang ikalawa, bakit importanteng na i-share? Ang gospel. At bakit ito ay naituturo ngayon? Ba't itinuro ngayon? Nung nakaraang Sunday sa afternoon tinuro, ngayon morning tinuro, ngayon may nung afternoon na nandoon, nandito uli ng morning. Mahalaga inulit mo na makinig ka. Kasi minsan sa unang pakinig, hindi mo pa naintindihan at hindi pa ito nagiging buhay sa puso mo. Doon lamang nauunawaan ng tao sa ikalawa niyang pakikinig. Ayun pala yun. Ganun ako minsan eh. Pag nakarinig ako ng isang preaching, hindi ko masyadong gasp. Kuha. Pero yung mapakinggan ko uli siya, ayun pala yun. Saka ko na siya naintindihan. Amen? Kaya napakalagang malaman natin anong ikalawang dahilan bakit ang gospel ay kailangang ituro at ipahayag. Basahin natin ang nandyan sa harapan. 1, 2, 3. Yes, si Jesucristo lamang ang main focus ng gospel. Kung si Jesucristo ang main focus ng gospel, so, saan tayo gagamit ng mga talata sa Bible para i-share si Jesus? Ang sabi ng ibang napapakinggan ko, sa New Testament lang daw tayo pwede mag-share. Kasi si Jesus Christ daw ang tinuturo sa New Testament. About the Old Testament, wala daw tinuturo patungkol kay Jesus. Ano? Alam nyo ba, kailangan malaman ng lahat yan, na ang mabuting balita patungkol kay Jesucristo ay itinuturo mula sa matandang tipan. Huwag mong tignan yung katabi mo, sabi ko matanda Huwag kang lilingon. Mula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang gospel ay ipinipreach patungkol kay Jesucristo from the Old Testament. Kaya nga may Old Testament Bible tayo hanggang sa New Testament Bible. But ano ba ang sinabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 15? Tingnan ho ninyo ang 2 Timothy 3:15. Pakita po natin sa kanila para makumbinsi natin sila na nasa Bible ang aking sinasabi. Ang sabi niya kay Timothy, Timothy, mula sa pagkabata ay nalalaman mo ang banal na kasulatan. Sabi sa English, and that from childhood you have known the sacred scriptures. Tumutukoy yan sa Bible. Which are able to instruct you for salvation. Na nagtuturo sa iyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ano raw ang nagturo kay Timoteo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo? Yung sacred scriptures. I-research nyo, kailan naisulat ni Pablo ang 2 Timothy
Yung ikalawang letter niya kay Timothy, when it was written. You know, sa pag-aaral niyan, the second Timothy was written between 64 to 68 AD. Yun ang year, 64 to 68 AD. Doon na isulat ang aklat ng ikalawang sulat niya kay Timoteo. And at that time, pag ni-research mo, wala pa pong nabubuo na New Testament Bible. Bagamat meron na po in fragments, ibig sabihin hindi siya buo na katulad ng Bible ngayon na sama-sama, may mga gospel na po. Kasi ang Book of Matthew at Book of Mark ay nasulat between 50 to 60 AD. At ang Book of Luke ay nasulat early 60s AD, early 60 AD. At ang Book of John, yung Gospel ni John, ay naisulat around 85 AD. So, kung ang 2 Timothy, chapter 3, verse 15, may binabanggit si Pablo na sacred scripture. Sa Tagalog ay banal na kasulatan, tumutukoy sa Bible. Hindi New Testament Bible ang tinutukoy ni Pablo. Ang tinutukoy niyang sacred scripture ay ang matandang tipan. Because at that time, hindi pa po nalilimbag ang New Testament scripture. Meron pong sinasabi na natuklasan ni Lodovico Moretti na noong taong 180 AD ay nabuo na ang New Testament canon. Pag sinabing canon, ibig sabihin, ni-recognize officially ang New Testament bilang Word of God, bilang Scripture. Kailan pa yun? 180 AD. Itong sinusulat ni Pablo kay Timothy, na binabanggit niya ang sacred Scripture na kung saan ay nabasa ni Timothy na nagbigay sa kanya ng kaalaman paano maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus ay noong taong between 64 to 68 AD. So wala pang New Testament Scripture at that time. So sa makatuwid, ang matandang tipan ay nagtuturo patungkol saan? Patungkol sa bagong balita, good news about Jesus Christ. So mula pa lang sa matandang tipan ay tinuturo na patungkol kay Hesukristo. Kaya yung mga apostol, yung mga mangangaral, wala pang New Testament Bible na nalimbag, gumagamit sila ng matandang tipan sa pangangaral about Jesus Christ. Old Testament po ang kanila pong ginagamit na pangangaral about Christ. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na New Testament lang ang pwede nating basahin ngayon. Dahil ngayon ay patungkol kay Hesukristo. Hindi po. Pansinin po natin mula sa Book of Genesis. Book of Genesis. Alam niyo kapatid, meron po tayong binabanggit dito sa Bible na si Moses ay sumulat patungkol kay Jesus Christ. Sino si Moses? Siya ang kinikilalang sumulat ng Book of Genesis, Book of Exodus, Book of Leviticus, Book of Numbers, and Book of Deuteronomy. Ito ang tawag ay 5 books. Sa mga Christians, ang tawag dyan, sa mga nag-aaral sa Bible School, ay Pentateuch. Penta, meaning 5 books. Ngunit sa mga Hudyo, ang tawag nila ay Torah. Ito ay teachings of God na sinulat ni Moses from the book of Genesis to the book of Deuteronomy. At sabi ng John chapter 5, verse 46, pakita po natin ang 1:5:46. Paki-show lang natin, Brad na naka-in charge dyan. Ano ang sabi rito ni Jesus Christ sa mga religious leaders? If you believe Moses, kung naniniwala kayo kay Moses, you will believe me. Ano sabi ni Jesus Christ? Kung naniniwala kayo kay Moses, maniwala kayo sa akin, sabi ni Jesus sa mga religious leaders.
na ang pinaniniwalaan nila ay yung first 5 books na sinulat ni Moses. Bakit daw dapat maniwala kay Jesus? Because yung he ay si Moses. Because Moses wrote about me. Si Moses ay sumulat patungkol sa akin. Patungkol kay Jesus Christ, sumulat si Moses. Hanapin mo nga sa Book of Genesis si Jesus Christ, Book of Exodus. Wala ka makikita ang salitang Jesus. Pero ang sabi, si Moses ay sumulat patungkol kay Jesus. At ano ba ang mensahe ng Genesis patungkol kay Jesus Christ? Sa Book of Genesis, tinuturo na si Jesus ang Creator. Jesus is the Creator. Genesis 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pagdating ng New Testament, nilinaw ni Apostle John na ang God na yun, na nag-create ng heaven and earth, ay walang iba kundi si Jesus. John 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2, the same was in the beginning with God, and without Him was not anything made that was made. At kung wala siya, hindi nalikha ang lahat. At pagdating ng John 1 verse 14, ano ang sabi ng 1:14? At yung Word ay nagkatawang tao. Sino ba yung nagkatawang tao? Si Jesus Christ. So therefore, sa Book of Genesis, siya yung Creator. How about the Book of Exodus? Sa Book of Exodus, siya po ay ipinapakilala rito na kung saan, kapatid, ay ini-introduce si Jesus Christ as the great I am. Siya yung sinasabing the I am. Kasi sa Exodus chapter 3 verse 14, may nagpakita kay Moses na isang puno na nagliliyab. Lumapit siya. Sabi niya, ibang klase ito. Ang puno nagliliyab sa apoy pero di nasusunog yung puno. Mamaya-maya ay nagsalita ang Diyos mula doon sa punong nagliliyab. Moses, hubarin mo ang iyong panyapak sapagat ang lupang iyong kinatatayuan ay banal. At ngayon, sabi ng Diyos, sinusugo kita sa mga Israelita at aalisin mo sila dyan at dadalhin mo sa lupang pangako. Sabi ni Moses, Panginoon, pag tinanong po ng mga Israelites, ano ang pangalan na nagsugo sa akin? Ano po ba sasabihin kong pangalan ninyo? Tumugon ng Diyos sa kanya. God replied to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent you. Ang sabi, kanina si Moses sumulat patungkol kay Jesus. Yung I am na yan, alam niyo ba kung sino yan? Yan ay si Jesus. John 8 verse 58. Pagdating sa New Testament, ipinakilala dito ni John, siya ang sumulat sa John 8:58, nang sinabi ni Jesus sa kanila, I assure you, before Abraham was, I am. Sa Tagalog, tinitiyak ko sa inyo, bago pa lamang isilang si Abraham, ako ay ako nga. So, dito, nakita ho natin, pag ikaw compare mo ang Old sa New Testament, lumilitaw na si Jesus ay nasa Old Testament. Hindi pa nga lang pinapangalan ng Jesus, pero naroon na po, kapatid, yung mensahe patungkol kay Jesus Christ. At sa Book of Leviticus naman, sa Book of Leviticus, ito po, kapatid, yung patungkol sa mga pag-aalay ng mga hayop na pinapatay. Ang laging binibilin dyan ng Diyos. Kung kayo'y mag-aalay ng isang kordero, kung maaari ay 1 year old, walang kapintasan. Ito'y inyong kakatayin at susunugin na iaalay nyo sa akin para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ngayon, pagdating sa New Testament, ini-reveal kung sino, kung ano ang larawan ng mga pinapatay na mga hayop para ialay sa Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito pala ay tumutukoy kay Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 5, verse 7.
Siya yung tinatawag na sacrificial lamb. Inihandog na kordero para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ayan. Ano ang sabi niyan? Clean out the old yeast so that you may be a new batch. Since you are unleavened, for Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Sapagkat si Kristo na inalay, na handog na susunugin, ay para sa atin. Alam niyo po, ang gospel ay importante mong mapakinggan. Dahil yan ang susi upang sa gayon ay makalaya ka sa lahat ng pinagdadaanan mong problema sa buhay. Kasi may power yan, yung gospel. Iba-ibang pinagdadaanan natin dito. Maaaring may sakit ang mga anak mo, may sakit ang asawa mo, maaaring may kailangan mo ng pera. Importante yung gospel. Iniisip mo, hindi na kailangan ko. No! Why? Because it is the power of God. Magbubukas ng langit yan para bumaba ang blessing ng Diyos sa buhay mo. Tandaan mo yan. Importante ang gospel sa buhay ng tao. Huwag mong isipin, dapat mong mapakinggan dito ay yung ako ay papapalain ng Diyos financially. Hindi po. Mahalaga yung gospel dahil kabuuan niya ng blessing ng Diyos sa buhay ng tao. Without the gospel, hindi bababa sa atin ang blessing ni Abraham. Alam niyo ba yun? Ang gospel ang daan para bumaba ang pagpapala ni Abraham sa atin. Ano bang pagpapala ng Diyos kay Abraham? Anong sabi ng Diyos kay Abraham? Ang magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Ang susumpa sa iyo, ay susumpain ko. Amen? At ano pa ang mga blessing sa Kanya? Mula sa iyo, lahat ng tao sa mundo ay pagpapalain ko. Yung salitang pagpapala, hindi po literal, ang kahulugan lang ay spiritual. Hindi lahat ng aspect sa buhay ng isang tao. Kaya pag-aralan nyo si Abraham kapatid ay binless ng Lord ang buhay niya. Hindi lamang spiritually, materially. Di ba? Hindi siya nadaig ng sinuman. Pinagpala siya ng Diyos. At anong sabi ng Galatia 3:14? Sa pamagitan ng mabuting balita na si Kristo ay namatay sa cross dahil sa atin, ang pagpapala na pinangako ng Diyos kay Abraham ay sumaatin din. Kaya ang linaw-linaw ng gospel. Ang gospel ang susi sa pinagdadaanan mo sa buhay mo. At wag mong sabihin, it is not relevant to me now. No! The devil has deceived you. Sino man kapatid ang nakikita natin na maaaring ngayon ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay. At sabi mo, ang gospel is not relevant anymore in my life. The devil is deceiving you. Kailangan mo ng gospel dahil yan ang magbibigay ng pag-asa sa iyo dahil ang tinuturo ng gospel, ano ba kung anong tinuturo ng gospel? Jesus Christ is the Savior. Because He is the main focus of the gospel. Si Yesu Kristo ang focus. Pag sinabing, pakita mo na agad, Brad, number 1 is Jesus is the Savior. Si Jesus ang tagapagligtas. Yan ang gospel. Pag sinabing tagapagligtas, hindi magliligtas lang sa iyo sa impyerno. Pati sa pinagdadaanan mong problema. Alam mo ba yun? Sabi sa katabi mo, alam mo ba yun? Si Yesu Kristo ang magliligtas sa iyo sa pinagdadaanan mong pagsubok. He is the Savior. Yan ang gospel. Amen? Maaring wala kang pera, si Yesu Kristo magliligtas sa iyo. Maaring nasa panganib ka, nasa banig ka ng karamdaman, naghanap ka ng trabaho. Lord, save me. Mawawalan ako ng trabaho. Kasi pag sinabing Savior, lahat ang aspeto ng buhay. Hindi lamang po ang Savior lang ako ay pupunta sa langit, period. Wala nang gagawin si Lord sa akin, kundi punta lang ako sa langit. Kaya siya ang Savior ko. Hindi po. Maging sa lahat ang uri ng panganib, si Yesu Kristo ang ating tagapagligtas. At there is no co-savior. Wala pong co-savior. Amen? Doon na tayo guys sa there is no co-savior. Ayan. Sige. Ayan. Acts chapter 4, verse 12. Ano ang sabi sa Acts 4:12? Salvation is found
in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So, walang pwedeng magligtas sa iyo sa kapahamakan, sa panganib sa buhay mo, sa pinagdadaanan mong problema. Pwedeng nabanggit mo, Nay, tulungan mo ko. Hindi makakatulong sa iyo yan. Siguro po pwede, temporarily lang. Pero ang totoo, makakapagligtas sa iyo at makakatulong sa iyo sa pinagdadaanan mong problema sa buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano ang sabi sa Bible? Ang kaligtasan. You know, pag sinabing salvation, hindi po yan limitado sa pagpasok ng natin sa langit eh. Ang lawak po ng ibig sabihin ng salvation eh. Ang sabi, ang salvation ay hindi matatagpuan kahit sa kanino man. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo ko kayang iligtas. Hindi mo ko kayang sagipin. Hindi mo ko kayang tulungan sa problema ko. Sabi mo sa katabi mo yan. Kasi salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven. Walang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao para tayo ay tulungan, para tayo ay iligtas, para tayo ay sagipin sa lahat ang uri ng panganib, problema at pagsubok sa buhay. Sino lamang yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin si Lord. At ang dapat nating gawin dito, ikalawa, dapat tayo sa number 2. Jesus is the healer. Si Jesus ang manggagamot. Yan ang second gospel or second sa Foursquare gospel o second gospel o second fold gospel na tinuturo. Ano yung una? Si Jesus ang tagapagligtas. Ikalawa, Jesus is the healer. Siya ang manggagamot. Amen? Bagamat tayo nagkakasakit, maraming dahilan kung bakit nagkakasakit ang isang tao. Ayan. Causes of sickness and disease. Number 1, pwedeng galing po sa demonyo o kay Satanas. Kaya tayo may sakit, it may come from the devil or demons. Acts 10 verse 38. Basahin nga po ng kapatid. Pakiano natin, Brother Rafi. Bigay mo kay Brother Jewel para mabasa niya ang Acts 10:38. Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Yes, healing all who were under the power of the devil. Sa ibang translation, healing all that were oppressed by the devil. So, pinakikita ng talatang ito na may mga karamdaman. Ang pinanggalingan ng sakit ay ang masamang espiritu. At na-encounter ko na rin po yan sa ibang mga bagay na pinagpipray po natin. Na bakit yung tao na ang dami niya naramdamang sakit, na parang maraming tumutusok sa katawan niya, yung pala ay galing doon sa mangkukulam na pumasok sa kaloob ng kanyang katawan. Kasi na-encounter ko yan, pinag-pray natin doon sa church office eh. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Tinutusok ko ang kanyang buong katawan. Bakit? Naiinggit ako sa kanya. But ano ba? Kamag-anak mo ba ito? Hipag ko yan. Bakit ka naiinggit? Mas marami siyang pera kaysa sa akin. Sabi nga nung kinukuha na ng video ni Pastora Isbel habang pinipray ang deliverance. So, ibig sabihin, talagang mula sa demonyo, mula sa masamang espiritu, may mga ganong sakit. Okay? At ikalawa, kapatid, nagkakasakit ang isang tao maybe because of hereditary sickness na from parents or ancestors. Kaya nagkakaroon ng sakit ang tao, namamana niya yan mula sa kanyang mga magulang at sa kanyang lolo't lola at sa mga grandparents po niya o sa kanyang ninuno. Na may mga sakit na naipapasa. Kaya i-trace mo yung karamdaman mo
Hanggang doon sa kanununuan mo, umabot hanggang kila Lapu-Lapu, no? Kila Magellan, at na-trace mo, yung palang sakit na yun ay tumatawid. At nabalitaan mo na lahat ng kamag-anak mo, yun ang ikinamamatay. Anong tawag doon? Hereditary sickness. Hindi mo naman kasalanan yun. Namana mo. Dami mo namang mamanahin yung pa. Amen? So may ganon. At ang ikatlo naman, na dahilan bakit nagkakasakit ang isang tao, it may be a cause of physiological weakness. Dahil mahina ang katawan mo. Kulang sa vitamins. O kaya, kapag papabaya ka sa kalusugan mo, basang-basa ka ng pawis, bigla ka na lang naligo. Ayun, noong magising ka ng umaga, masakit na ng likod mo. Noong nagpa-check up ka, may pneumonia ka na. Nan-pneumonia ka tuloy dahil doon. O kaya naman, basa ka ng pawis, at dahil mainit, tumapat ka sa electric fan, tumalikod ka pa. Basang-basa ng pawis ang likod mo. Anong inabot, kapatid? Di ba? Nagkaroon ka ng pneumonia. Nagkasakit dahil sa kahinaan ng iyong katawan. Okay. Salamat. At ang ikatlo, bakit nagkakasakit ang isang tao? It may be a cause of sin of anger, hatred, and unforgiveness. Dahil po, marami kang tinatagong sama ng loob, kaya ka nagkakasakit. Marami kang tinatagong galit dyan sa puso mo, kaya nagkaka-arthritis ka. Nasa Bible yan? Yes. James chapter 5, 15 to 16. Ano ang sabi ni James? And the prayer offered in faith will make the sick person well. Amen? The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. At dahil doon, verse 16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. At dahil yan, maghingian kayo ng kapatawaran sa isa't isa para gumaling kayo. Tinuturo ni James sa atin, isa sa mga natutunan niya, kaya nagkakasakit ang tao, ang daming nakatagong sama ng loob. Galit sa puso. Hanggang ngayon, hindi pa niya mapatawad. Hanggang ngayon, hindi pa niya makalikalimutan. Punong-puno siya ng sama ng loob sa puso niya. O yan. Anong kailangan? Pahayag mo kasalanan mo. Naalala ko noon ng nanay ko, nabubuhay pa siya. Tinrangkaso ako, suka ako ng suka. 1 linggo na. Sabi ko sa misis ko, sweetheart, tawagin mo si nanay, magpapahilot ako sa kanya. Pero may layunin ako bakit ko pinatawag. Hindi lamang para ako'y pahilot sa likod at ako ay suuban ng sukang Iloko. Nang dumating ang nanay ko, sabi sa akin, nak, ang init-init mo. Kailan pa yan? 1 linggo na, anak. Ba't tawagan 1 linggo? Hindi ka, marami na akong ininom na gamot na hindi mawala-wala eh. Tapos mamaya-maya, Nay, sabi ko, patawarin niyo ako. Bakit? Umiyak ako. Nasigawan ko kayo ng isang araw. Nang matagal-tagal na. Bago nangyari itong sakit kong ito, nasigawan ko kayo eh. Sabi kong ganun. Giyakan kami ng nanay ko. Pinatawad niya ako. Right after nun, wala nang lagnat ko. Wala nang sakit. Kasi pinapaalala sa akin ni Lord eh. Alam mo, kaya hindi nawawala yan, may sama ka ng loob sa nanay mo. Humingi ka ng tawad. At ang nanay mo may sama ng loob sa iyo. O, di nag-iyakan kami ng nanay ko, Nanay Rose. Ganun. Kaya sabi sa katabi mo, humingi ka na ng tawad sa sa kanya, kaya ka nagkakasakit. Baka may sama ka ng loob sa misis mo. Kaya may sama ka ng loob sa asawa mo. Sama ka ng loob dyan sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Sama ka ng loob sa binan mo. Magpatawad ka na. Amen? Ngunit, ilan yan? Dahilan. 4 yan, ano? Causes of sickness. May paraan ba para gumaling? Meron pong paraan. God has provided healing for all of us. Una,
Si Kristo, sa pamagitan ng kanyang sugat na tinanggap sa mga hataw at palo sa kanya, nagbigay yun ng kagalingan sa atin. 1 Peter 2:24. Yan ang tinatawag na gospel. Ipinangangaral si Jesus, nagpapagaling. Anong sabi? He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. So sa pamagitan ng mga sugat at latay ni Jesus, tumanggap tayo ng kagalingan. So nag-provide si Lord ng way para gumaling ang tao. Sa pamagitan ng, sa pamagitan ng mga sugat ng ating Panginoong Hesukristo. At ikalawa, kapatid, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, siya ay nag-provide sa atin ng kagalingan. Yung sumpa ay pinutol niya sa atin nang siya'y mamatay sa cross. Galatia 3:13. Ayan. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. Kaya si Christ, willing siya magpagaling sa atin. Nag-provide siya ng kagalingan, di lamang sa pamagitan ng mga sugat na tinamo niya mula sa paghataw at pagpalo sa kanya, kundi maski sa kanyang kamatayan sa krus, ay winasak niya ang sumpa ng sakit at ng karamdaman. At ano ay katlong pamaraan ng Diyos sa pagpapagaling? Kung hindi ka makuha sa pamamagitan ng paniniwala mo sa sugat ni Kristo, sa kamatayan ni Kristo, pwede kang dalhin ng Lord sa paggamit ng medicinal herb. Sa pamamagitan ng gamot, pwede kang gumaling. Sa aklat ng Isaiah 38, verse 21. Basahin natin. 1, 2, 3. No. Okay, so makita ko natin dito, si Hezekiah ay isang hari. At siya po, ang totoo, ay nanganib ang buhay niya. Nagkaroon siya ng cancer, bukol sa paa. Cancerous yun. Kaya sinabi sa kanya, nung una ni Propeta Isaias, "Oy, ayusin mo na ang pamilya mo, paalam ka na, mamamatay ka na." Nag-iiyak si Hezekiah. Sa Lord, extend mo pa ang buhay ko. Kasi may sakit siya eh. Tinubuan siya ng bukol sa paa. Cancerous yun. Ngayon, nung siya'y humingi ng awa sa Diyos na extend pa ang buhay niya, in-extend ng Lord for another 15 years ang life niya. Pero kailangan gumaling siyempre yung bukol niya. Inutusan niya si Isaias para kausapin si Hezekiah. Hezekiah, ito ang pagpapagaling na gagawin ng Diyos. Kumuha ka ng bunga ng igos. Sa English ay fig tree. Yung bunga nun. No? Yung bunga nun, kapatid, kulay green yan na maliit lang. Dikdikin yan. At pag dinikdik mo, itapal mo doon sa sugat o sa bukol na meron siya para gumaling. Ano nangyari? Gumaling ba? Isaiah 39 verse 1. Nang panahong iyon, nabalitaan ng lahat ng Babylonia na si Merodach-Beladan na anak ni Baladan na gumaling sino? Nabalitaan ng hari ng Babylonia na gumaling sino? O, gumaling saan? Anong ginawa? Tinapalan ng dinikdik na bawang? Dinikdik na igos. Pwede naman pagalingin ng Diyos yung pamagitan ng Isaias, patungal lang ng kamay, di ba? Be healed now in Jesus' name. Pero hindi. Anong ginawa ng Diyos? Inutusan gumamit ng medicinal herb. Iba't ibang pamamaraan ng Diyos. Kung hindi ka makuha sa pananampalataya, kukunin ka sa medicinal herb o inumin mo to. Amen po ba, kapatid? At yung iba naman ay grape wine ang pinapagamit.
Sa 1 Timothy 5:23, si Pablo, iniwan niya si Timothy na may sakit. Ang sakit niya, mukhang may ulcer ata si Timothy. Sabi niya rito, stop drinking only water, sabi niya kay Timothy, and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Meron siyang nararamdamang sakit sa tiyan. Sino? Si Timothy. Siya ay disciple ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, pag binasa niyo yung Book of Acts, ang daming milagrong ginagawa. Pag nag-pray siya sa may sakit, nag-heal. This time, do you think pinag-pray ni Paul si Timothy? Yes, pinag-pray niya, kaya lang hindi gumagaling eh. Kaya lang, ang ginamit naman ngayon ni Timothy, ni Paul kay Timothy, eto Timothy, uminom ka ng kaunting alak. Naku, ngiti yung mga manginginom dito. Uminom ka ng kaunting alak para gumaling ka sa sikmura mo. Ngayon, linawin natin yung little wine dyan. Yung wine dyan, sa wikang Greek o Griego, ay oinos. Na yung salitang oinos, ibig sabihin ay grape juice. Sa dalawang uri ng wine na sinasabi sa Bible. Isa ay oinos, ikalawa ay sikar. Yung sikar, ito talaga yung nakalalasing na inumin. Talagang lasing ka rito pag ininom mo to. Itong wine, kinakailangan 20 balde pa ata ng grape juice para ka malasing. Okay? Ang sabi, ang grape wine has antiviral properties like vitamin C that boost our immune system and may also act as prebiotics good for stomach pain. Yun po yung oinos, yun po yung grape wine o grape juice na pinaiinom kay Timoteo. So ang Diyos, hindi lamang nagpapagaling sa pamamagitan ng pagpipray lang sa iyo, pagpato ng kamay. Wala kang iinuming gamot. Pwede rin, may iniinom ka. Amen? Na anuman pong medicinal herb. At ikaapat, pwede po gumaling ang tao kung meron kang gifts o may kaloob na pagpapagaling na binigay ang Holy Spirit sa iyo. Merong gifts of healing na binigay sa iyo. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 hanggang verse 9. Pakibasa naman ni Kay, Miss Kay. 1 Corinthians 12, 7 to 9. 1 Corinthians 12, 7 to 9. Now to each one of the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit. Yes. Ito ay may tinatawag na siyam na kaloob ng Espiritu. 9 gifts of the Holy Spirit. Na binibigay ng Holy Spirit kung sino man ang gusto niyang bigyan. Kaya pwede ikaw naman ng patay, bigyan ka niya ng gifts of healing. Nasa pamagitan, kapatid, ng gifts na yon, pag may sakit ang isang tao, ipinag-pray mo, gumagaling. Hindi ikaw ang nagpapagaling. Ang Holy Spirit, kaya lang ka nagpapagaling kasi binigyan ka niya ng gifts of healing. Bakit gifts? Hindi gift of healing. Kasi, ibig sabihin yan, meron pong iba't ibang pamamaraan na binibigay ang Diyos na kaloob sa pagpapagaling. Pwedeng may specialty ka na pagpapagaling. Ako nakita ko, yung isa sa mga specialty ko, yung may sakit na scoliosis o masakit sa likod. Kasi pag pinag-pray ko, ang dami ko nang pinag-pray na nawala yung scoliosis nila. Nawala yung back pain nila. Gumaling talaga sila. Isa po yun. Kasi marami na po ako pinag-pray na ganyan eh. Na grabe pa yung sakit talaga. No? Gumagaling. Yun, ang tawag yun, specialization yun. Parang doktor, may kanya-kanyang specialization. Pero, pwede ka rin gamitin ng Diyos sa iba't ibang mga sakit at karamdaman para ipag-pray mo sila. Amen? Kaya nga, ang Diyos nagbibigay ng ganyang gifts para yung tao, kapatid, na may sakit, maipag-pray mo at to'y gagaling. Hiningi nyo ba sa Diyos yan? Ang Holy Spirit nagbibigay. Bigyan ka ng Lord ng gift of healing. Pero ang nagpapagaling, hindi ikaw, kundi
ang Diyos. At ikalima, kapatid, na pagpo-provide ang Diyos ng healing is to the anointing of the Holy Spirit and power. Na ia-anoint ka niya para magpagaling, katulad ni Jesus Christ. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. How He went around doing good and healing all. Pinagaling niya lahat. Kasi bakit? Si Yesu Kristo ay binigyan ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan yun, po pwedeng nasa sa iyo. At gagamitin ka ni Jesus Christ. At pag ikaw, kapatid, ay ginamit, hindi ikaw ang nagpapagaling, si Jesus Christ. May isang testimony, nag-guest ako sa isang anniversary sa Parañaque. Pagkatapos ko mag-preach, inakaya ko ng Lord, mag-pray sa lahat ng mga may sakit. Nagtawag ako, sabi ko, lahat ng mga may sakit na arthritis, hindi na makalakad, ang sakit ng mga ganito, umakyat kayo sa stage. So, ang dami po sa kanila, inalalayan ho sila, mga nakaano pa sila nakabaston pa, mga matatanda. So, nandun sila sa stage. And then, ipinag-pray sila. After ng prayer, pinatatakbo ko, tumatakbo talaga doon sa stage. Lahat sila gumaling. Tapos lumapit sa akin yung mother ng pastor, pinaka-pastor doon. Sabi sa akin, alam mo, Pastor Perdi, habang pinagpe-pray mo yung mga tao, nakakita ko, may katabi ka, nakita ko si Jesus, siya yung nagpapatong ng kamay at nagpapagaling. So, hindi tayo ang nagpapagaling. Sino? Si Jesus Christ. Na pwede tayong gamitin ng Panginoon. Alam ko, hindi nagsisinungaling yung si nanay na yun. Kasi yung prayerful yun yung nanay, kilala ko yung nanay na yun Sabi niya, kitang-kita ko sa dalawang mata. Sabi ko nga, doon sa katabi daw niya, sabi niya, isa nakikita niyo, pero dalawa nakikita ko, katabi ni Pastor Perdi yung isa. Sabi niya si Jesus, pag pinagpipray niya, pinapatungan ni Jesus ng healing. Kaya nakita niya, gumagaling. Amen? So, pag tayo ginamit ni Lord, sino nagpapagaling? Si Jesus. Pero, itong ginawa ko muna, sabi sa akin ni Lord, bago mo ipag-pray yan, maghihag muna ng pagpapatawad niya sa mga tao na kasamaan niya ng loob. Halos lahat ng mga may sakit na arthritis, rheumatoid na arthritis, sinasabihan ko, may sama po ba kayo ng loob? Umiiyak na agad. Hindi ko mapatawad yung aking biyanan. Ganyan. Sige, patawarin niyo po muna, tapos saka ko pinag-pray. Kasi bakit? Ika-anim. Next natin, ika-anim. Through forgiving the person that has hurt you so much, you can receive healing. Pag pinatawad mo ang sino mang taong nakasamaan mo ng loob, nakakatanggap ka ng kagalingan. Kaya ganun po ginagawin nyo. Pag magpipray kayo sa may sakit, sabihin nyo, sige po, may sama ka po ba kayo ng loob kahit kanino? Pag sinabing wala, pasinurin nyo rin kasi may tao mapapride masyado, wala raw, pero ang dami nakatago. Parang katabi mo, gano'n, di ba? May makasamaan kayo ng loob. Wala, may ganyan akong pinagpray. Wala. Mamaya dumatay yung tao na kasamaan niya ng loob. Naku, anong wala? Pastor, ito grabing itanakit niyan. Ito po. Sabi ko, ayaw niya po mag-confess. Hindi ko kayo pag-pray. Hindi ko pinag-pray. Ayaw niya ma-pride Hindi ka gagaling. Kaya umuwi, ayun, ang daming arthritis sa katawan. Naka-wheelchair pa. Ayaw umamin na may makasamaan siya ng loob. Tinanggap na nga nung tao, nag-away nga ho kami niyan. Hanggang ngayon, hindi nga pa niya ako kayang patawarin, tapos sinasabi sa inyo, wala rin siya kasamaan ng loob. Sinungaling po yan. Kasi minsan tabi mo, wag ka na magsinungaling. Amen? Ang Diyos, nagpapagaling. Amen? At kauli-ulihan, ikapito, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, pwede kang gumaling. Basahin natin ang Mark 5 verse 34. Basahin naman ni Hannah. Mark 5 verse 34. Mark 5 verse 34. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Amen. Luke 17 verse 19. Basahin naman ni Sister Grace. Luke 17 verse 19. Grace.
Hindi mabasa? And Jesus said to the man, stand up and go. Your faith is healing. Your faith has healed you. Ano naman nagpagaling? Faith. Yan, importante. At James 5 verse 15. Pakibasa naman ni Sister Lolit. Sister Lolit. Ayan. James 5:15. James 5:15. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Amen. And the prayer offered in faith will make the sick person well. So, the prayer offered in faith will make the sick person well. Kaya napakahalaga ng faith. May faith ka para ikaw ay mapagaling. Yan ang ikalawang gospel. Si Jesus Christ ang healer. Anong number 1? Jesus is the Savior. Number 2, Jesus is the healer. Yan, may utang ako sa inyong 3 at 4. Mahalagang bagay yan. Amen? At kailangang sampalatayanan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tumayo ang bawat isa sa atin. Kung sino man sa inyo rito, gusto niyong kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, pwede kayong sumunod sa prayer na ito. Sabihin ninyo, Panginoong Jesus, sa umagang ito,